Are we ready for the word? Yes. Open your Bible to the book of Genesis. Genesis, chapter 22. Amen po ba? Kapag nandun naman, sabi kayo amen. Okay, before we do that, tumingin po ay dito. Worship, napaka-importante pong worship, is an action taken by a believer to give reverence, respect, or glory and honor to the living God. Ito pong worship na ito, identify natin, action taken by a believer. Ulitin ko po, action taken by a believer. Ibig sabihin, hindi ka pwede mag-worship kung hindi ka believer. Amen. Hello? So, action taken by a believer. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo sa kanya, believer ka ba? Kaya po yung mga believer dapat nag-worship. Kaya po, nakikita niyo yung non-believer, sa kanila po, yung ginagawa natin, kahangalan. They don't know. Kasi po, ang non-believer, they don't worship. Ang nag-worship naman po is believer. Kaya action taken by a believer to give reverence para ipakita mo, hallelujah, yung holy fear, respect, at saka yung honor and glory to the living God. Ito po yung expression of how we say, God, I love you. God, I appreciate you. God, I respect you. God, I believe in you. God, you are my everything. Lord, ikaw ang aking buhay. Ito po yung expression natin. Ang tawag po dyan ay worship. It comes with an action. Ibig sabihin, love without an action is dead. Amen. Kaya hindi ba sasabihin ng mahal nila ang Diyos, hindi naman nila wino-worship. Ang Diyos is pa magkakaroon ng komplikasyon. Sinasabi mo, mahal mo ako, hindi mo ako ma-worship. So if we love God, we must worship Him. O, kasi na yan, hihina ng ibig niyo. Pag-worship pa yan. Amen. It's a gesture. Hindi mo kayo nagpunta sa simbahan para maupo lamang at para butasin sa upuan. Amen. Why if we go to church, if we will just sit down and you keep on playing with your cell phone, bakit church ka ba? Pasimple ko, nakatago sa ba? Bakit church ka ba? Bakit nag-church ka ba? Para dito lang matulog? Pwede ka lang matulog sa inyo. Bakit nag-church ka ba? Para dito lang nakaupo ka? Physically present? Pero yung utak mo lumilipad? Mentally absent? Hello? Bakit nag-church ka ba? Kung pumunta ka rin lang naman dito tapos nakaganon ka lang? Bakit nag-church pa tayo? Worship, this is a action taken by a believer to show respect, political respect, to the living God. Hello? Okay. Now, in accordance to the will and order of God, ang pag-worship po natin, in accordance to the instruction of God. Amen. Amen po ba? Now, the fellowship is a worship. It is also the fellowship of believers in God. Ito pong worship, dito po nag-debate. Pakinig kayo. Kung nung araw, yung mga may kabit, yung mga pinata, talaga, kayo may asawa na. Ito pong worship, dito nag-debate ang believer at ang Lord. Amen. Dito po tayo nag-ibang-big sa Panginoon. Kaya nga, pag pumunta ka sa church, magbihis ka ng maayos. Kasi kapit mo si Lord. Kailangan kapatid mo, saan pumunta? Ibig mo. Oh, may pizza. Oh, may pizza mo. Kanino? Sino kapit mo? Si Lord. Kapag may kapit pa kayo at pag nagkita kayo, palinga-linga kayo. Pag may kapit pa kayo, i-injalin din nyo yung alas 9 nyo, alas 10 kayo sisipot. Hello, come on, church, help me out, church. Pag may kapit pa kayo, napakabato din
Hello? Hello? Come on, church. Help me out. Pag may kabit ka ba, pagkakatayin mo siya makatagal? Pag may kabit ka ba, hindi ka excited? Pag nakita mo siya, pag may kabit ka ba, hindi mo siya tinitignan sa mata? Pag may kabit ka ba, hindi ka excited? Si Lord ang kabit natin. Amen. Dapat excited kayo. Amen po ba? What's this? Fellowship of a believer in God. Bakit? This is an interaction. Ulitin ko. Interaction between a believer and God. Amen. Kaya nga pag nag-praise and worship tayo, pinupuri mo ang Panginoon, since this is an interaction, you need to see something to God. Amen. And God will tell you something in return through His Word or through revelation. Meron bang nag-worship na wala kami na sinasabi sa Panginoon? Kumakanta ka lang, ay buti-buti mo, Panginoon, hindi mo man may taas yung kamay mo. Hindi mo ba alam yung mga kanta natin? Pag sinasabi mo kay buti-buti mo, Panginoon, at ito'y nanggagaling sa puso mo, sinasabi mo na yung kay Lord. Amen. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. Kaya ngayon iba mo, makikita ninyo, bakit lumuluha siya? Bakit umiiyak siya? Bakit? Kasi seryoso itong kapatid natin ito, meron silang interaction ni Lord. Bakit walang tabing sa'yo? Because you don't have any interaction with God. Mababaw lang yung worship mo. Kinakanta ng karamihan, kakantay mo rin. Pumalakpak ka maraming, pumapalakpak ka rin. Nakangiti ka mag-ganon. Kaya mo, palakpak mo, ngingiti-ngiti ka pa sa katabi mo. Wow, ang katusko mo, hindi si Lord. Pero mo, sinong katusko mo? Diba? Tama magsayo mo, talagang kay Lord kita katingin. Amen po ba? Amen. Hello? It is an interaction between God and the believer. We have a part. God has a part. Ito ngayon, nililay out ko. Worship is this. You have a part and God has a part. Look at verse 20, chapter 22. Hallelujah. By the way, the message this morning is entitled, Offer Your Isaac. Amen? I-offer ninyo yung Isaac ninyo. All of us, meron tayong Isaac o Isaac. Amen po ba? Go to chapter 22. We start verse 2. And it came to pass, amen? And he said, take now thy son, sabi niya kay Abraham, Lord, thy only son Isaac, whom you love, and get thee to the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee. Maliwanag po sa verse 2, sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, dalhin mo ang iyong anak na si Isaac, ang nag-iisang mong anak, ang pinakamamahal mong anak. Hallelujah! Amen po ba? At magpunta ka sa lupain ng Moriah, at ialay mo siya sa akin doon sa mga bundok na sasabihin ko sa iyo. Listen, if we want true worship, ang Panginoon po sa true worship, He always gives us a place. Sabi ng iba, God is Spirit and we can worship Him everywhere. Amen po ba? Well, ito po yun. God is present everywhere because He is too big to contain a building. He is our Emmanuel. God is with us. Amen. Pero when it comes to worship, God will always choose a place to worship Him. Bakit? Sa place na yan, dito mo bumababa yung kanyang glory. Niliwanag ko sa inyo ha, the presence of God is everywhere. But the glory of God is not everywhere. Iba po yung glory ni Lord at iba yung presence ni Lord. Now, sinabi niya ni Abraham, Abraham, I want you to go to Mount Moriah.
iba yung movement ng glory ni Lord dito, at dito mo siya nakilala, magpunta ka sa ibang lugar, at sasabihin mo kakaiba. Dahil po ninyo yung mga kapasagalan ng church na to. Nasubukan mo na ba magpunta sa ibang church, at sasabihin ko sa'yo, oo, nasubukan mo na, pero kakaiba. Why? God will always give a place, nagbibigay siya ng place to worship Him. And it is a direction to Abraham. Sabi niya, magpunta ka sa Moriah. At tinuturo ko sa iyo, isa sa mga bundok to, kung saan mo o sasabalin. Amen po ba? So, true worship requires, number one, sensitivity. Sensitivity or listening to God's voice. May tanong ako sa inyo, nakilala niyo ang Panginoon dito. Amen po ba? Amen. Sino po yung bago nagpunta sa dito sa church na to nang galing na sa ibang church talaga ng full gospel din? Nasa kayo, full gospel, pinag-uusapan. Amen? Tapos napunta kayo dito. Amen po ba? Nung napunta kayo dito, dito kayo natuto mag-prides, dito kayo natuto maging seryoso sa Panginoon, dito kayo natuto magmahal sa Panginoon, dito kayo natuto na wag na tumingin sa tao, kung tumingin sa Diyos, dito kayo totoong nagmahal sa Panginoon at lahat dinigil sa Panginoon. Sino yung mga yun? Amen. Why? Because God made you this place. Kaya Panginoon, doon mo ako limit. Mag-limit tayo doon. Amen po ba? Now, sensitivity requires listening to God's voice. Alam niyo yung three wise men? Yung tatlong, kung tawagin ng common tawag, tatlong hari. Hindi tatlong hari ang tawag doon. Tatlong wise men o pantas. Hindi sila hari. Pantas. Ibig sabihin, they are wise men. When they seek God, nagbigay sa kanila ng instruction. Amen? Tingnan natin sa tayo yung instruction na binigay sa kanila sa Matthew chapter 2. Hallelujah, Matthew 2. Ay, inilaw ko po yung yung true worship. Amen po ba? At ano yung beneficial natin sa true worship? Matthew chapter 2. Amen po ba? Hallelujah, nandun na kayo? Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea, the day of Herod the king, behold, wise men. Ang nakalagay po sa Bible, wise men, three kings. Check diba? Ano nakalagay? Ha? Yung iba sa nila, three kings. Hindi po sila three kings, wise men, mga bantas. Tingnan mo ba? Hello? Herod, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born of the Jew? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Nanggaling po sila ng Middle East. Papunta sila ng Jerusalem. At ang guide nila ay yung tala o star. Now, when they reached Judea, they were asking, nasaan yung batang itinanganak? Narito kami, galing kami ng east para sa siya. Binabayan kami ng star o tala. So ito po, ang Panginoon ang ipag-usap sa three wise men to worship Him and meet Him in Jerusalem. Hello? Ang Panginoon po ay nangungusap po as far as true worship is concerned. Siya po ay nangungusap po kailangan if you want true worship, sensitivity is a must. Amen. Dapat sensitive kayo. Ay, ganun ba? Sensitive. Kaya pag may sinabi kapatid, nagtatak ko ka agad, hindi sensitive ang tawag doon. Ewan po ba, ang tawag doon yung konting salita lamang, nagtatak ko ka, konting salita lamang, bumibigay ka, hindi po sensitivity ang tawag doon. Ang tawag po doon ay pride. Ang sensitivity is you are listening to the voice of God and God is dealing with you. Kung saan ka nilagay, maging sensitive ka. Hello? Hello? Yes. And of course, the number 2 na kailangan ay obedience. Worshiping God requires preparation. Hello? Amen. Magpupunta ka kayo sa church, Sabado pa lang dapat nag-prepare na kayo. Kaya nga po yung iba laging late kasi kung mag-prepare, linggo. Pag-isip sa umaga, ay kung nga ba mamamalengke ako, luluto ito. Mamaya tanghali na. Kaya sa church, hindi na naglagi nagmamadali. Why? No preparation. Pag wala po kayong preparation, it means you don't love God. Salamat po.
yung bibig mo. Tingnan mo yung preparation ni Abraham. Balik tayo kay Abraham. Sa Genesis chapter 2, verse 2. And Abraham rose up early in the morning. Oh, glory! Ang aga niya gumising. Excited si Abraham. At inibig niya ang Panginoon. Meron siyang preparation. Ito ang ginawa niya. Saddled his hand and took of his 2 young men and him and Isaac his son and made the wood for a burnt offering and rose up and went into the place where God had told him. Then on the 3rd day, kita nyo, naglakbay siya ng 3 araw. Woo! Glory! Yung preparation ni Abraham matindi. Nag-prepare niya siya lahat ng gagamitin niya sa worship. Kumuha siya ng 2 tao niya, kumuha siya ng mga kahoy, kumuha siya ng punyan, at of course yung kanyang iaalay, yung kanyang anak. Kapatid, true worship requires preparation. Sabado pa lang, alam mo na kung magkano yung tithe mo. Sabado pa lang, alam mo na kung ano yung susuot mo. Sabado pa lang, alam mo na kung ano gagawin mo. Sabado pa lang, nagsasabi lang, magpupunan mo sa Panginoon, alas 9 ng umaga nung nagsisimula. Hindi yung pag-linggo na mata ng umaga at nakagigising. May church ba? May church? Hello, Pastor? May church po ba ngayon? Hallelujah. You are not committed to worship. If you are committed to worship, Biyernes pa lang, Sabado pa lang, nakaredy na kayo sa mga worship leader. If you are dedicated to worship, dapat ang preparation ng kanta ninyo isang linggo. Amen. Hello? Kasi po, yung tinutugtugan natin ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Hello? Nandun na yung tithes mo, nandun na yung offering mo, nandun na yung susot mo, ay itong susot ko sa linggo. Nakaredy lahat. Why? God is a God of order, and those that will worship Him must also worship Him orderly. Amen. Amen po ba? Now, obedience, it requires preparation. Preparation and determination for 3 days. Abraham and Isaac, with 2 of their men, traveled for 3 days, going to the land that God has told them to worship them. Eh, mas matindi yung 3 kings. Ang pinanggalingan, Middle East. Hallelujah! Middle East, going to Jerusalem. Wala pa po kotse ng araw. Hello? Amen. Ang sakyan po nila ay kamelyo. At alam niyo naman kung gaano katulin ang kamelyo. Hallelujah! Amen po ba? At ito'y nilakbay nila. Hindi lamang po yan. May kasama pong determinasyon, ang true worship, determination, preparation, and sacrifice. Amen. Isang tatlong pantas na to, sila'y pantas. They belong to royal family. They belong sa tinatawag natin royalty. Na mga tao sa kanila, pag sila'y dumadaan, yumuyukot po tao sa kanila. I-drop nila yung pagiging pantas nila. Kapatid, there must be a sacrifice. You need to drop your title. You need to drop everything that you have. You need to drop your business. You need to drop your background. You need to drop your character. I don't care whether you're the president or the highest in the land. You need to drop everything because you are worshiping a living God. Amen. Ito sila pagiging pantas nila. At sila po ay sumakay sa kabelyo. Saan sila natutulog? May Starbucks na ba nung araw? Wala pa. Kung saan sila, buti ng dilim. Matutulog na sila doon. Ito yung mga royalty, no? Ang tulugan nitong mga to, kutso. May nakapaypay ang mga yan. Kasi royalty. But when they come to worship God, wala silang kasama. Sila lang. So, piniis nila na wala munang magpaypay sa kanila. Tiniis nila na matulog sila sa mahamog na gabi. Tiniis nila na matulog sila doon sa tupa. Tiniis nila na nandiyan yung mga damo. Tiniis nila na kapag natutulog sila may gagamang na ahas at mga lakdan at yung mga wild sa gubat na dadaanan nila. Pag-araw, tiniis nila na maglakbay sila sa disyerto. Tiniis nila yung uhaw. Not to mention gutom. Kapatid, dapat may kasamang pagtitiis ang worship. Amen. Kung malilig ka sa umaga, hindi ka makakilos yung iba po, hindi ko
kumpletong araw nila na hindi nag-almusal. Hallelujah. At pag hindi nag-almusal, hindi ako mag-charge. Bakit? Hindi pa ako nag-almusal eh. Hello? Amen po ba? True worship requires obedience and it requires also sacrifice. Yung iba po, pag Sabado ng gabi magpupuyat, oh, glory! Magpupuyat hanggang umaga, hindi mo mapuknak. Sa paglaro ng mga pagkatapos pagdating ng linggo, hindi makabangon. At pag hindi ginising ng kasama sa bahay, bakit hindi mo na kasi kasalanan mo, hindi mo ako ginising. Kasalanan mo isa. Hello? Going to church, there must be a sacrifice. Iset mo yung alarm mo, kung maaari, meron yung banyo ninyo sa bahay, isa ang paliguan, nag-aagawan kayong maligo, kaya kayo nalilate. Kung maaari, gumising ka ng alas 5 na madaling araw, doon ko magumis sa maligo. Because in going to God, there must be a sacrifice. Para pakilala ng Diyos na buhay. Kung nasa ka sa mundo, malayo ang bahay mo sa church, lagi kang late. Well, kinabukasan pa lang, umalis ka na. Kung maaari matulog ka sa pintuan ng church mo, pwede yun. There must be a sacrifice. Sacrifice sa lahat. You need to drop everything. Hello? Bakit? Kailangan natin ito. Mamaya makikita nyo. Kapag may ginagawa pala tayong sacrifice and obedience and true worship, mamaya magliliwanag sa inyo. Merong magaganap na napakaganda. Now, they are determined to follow the stars. Itong 3 wise men and to worship God. Amen po ba? Hello? The three wise men dethroned themselves. Pinagkat nila yung pagiging nila. Pantas nila. Pininay nila yung kanilang mga sarili. Hello? I remember doon po sa 2 Kings, 1 Kings chapter 17, yung widow na babae. Yung true worship ay hindi lamang yung mag-worship ng Lord, pero meron pong benepisyo ng totoong worshipers. Hello? Amen. Meron pong benepisyo ito. Now, I remember the sacrifice of that woman. Tingnan na natin sa tali, pasalahan lang natin. 1 Kings chapter 17. Punta ka sa 1 Kings. Babalik tayo si Genesis sa 1 Kings. Hallelujah. Chapter 17. Unang hari. Chapter 17. Nandun na kayo? Okay. Ang bilis nyo Talaga na ito na Okay. What's this? And God said to Elijah, verse 9, Arise, get to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Hallelujah. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering sticks. Mga kapatid, tumingin rito. I don't believe in accident. I don't believe in coincidence. But I do believe God's intervention. Amen. Si Elijah po, during this time, natuyot na po yung batis na kung saan doon siya kumukuha ng inumin. At sabi ng Panginoon sa kanya, wala na rin uwak na nagsusupply ng kanyang kakainin. I want you to go to Zarephath. Meron po purpose si Lord. Eh sabi ni Elijah, Zarephath, pupunta sa Zarephath para masustain siya. Ang pupuntahan niya ay lupain ng tagbuto. Hello? Minsan inuutusan ka ng Panginoon. Hindi po ba? At ang nakikita natin, yung pangangailangan natin. Nasubukan nyo naman makipag-associate sa mga taong puro kaibigan mo ay puro wala. Yung iba po, ayaw nila makipag-kaibigan sa mga taong wala eh. Ang gusto nila yung puro mayroon. Meron ka ba dyan? Wala, hindi tayo mati. Ikaw, meron ka? Meron. Mati tayo. Hello? Meron po ba? Eto po, si Elijah ay inutusan ng Panginoon sa isang babaeng balot. Itong babaeng ito ay nasa gitna ng kawalan. Meron po ba? At sabi ng Panginoon, napakaliwanag yung instruction niya kay Elijah, that widow
liwanag mo yun, na siya ang mag-provide para sa iyo. Dumating siya noon, nakita nga niya yung babae, verse 10, so he arose and went to Zarephath. When he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering sticks. And he called to her, fetch me, I pray thee, a little water in the vessels, that I may drink. As she was going, she called her again, and said, bring me also, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in cruse, and behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in, dress it for me and my son, then we will eat and die. Ito po kayo. Sabi ko sa inyo, through worship, ay ito po ay may kailangan ng sacrifice. The word of the Lord came to the woman. Now, ito pong babaeng itong babaeng balo. Hallelujah. Siya po ay nag-gather ng sticks kasi ang gagawin niya ay iluluto niya yung pinakahuling meal nila ng hapyan. Amen. Now, si Elijah inutusan ng Panginoon na magpunta doon. Sabi niya, because that widow will be the one to sustain me. Praise God. Malolobat yun eh. Ang sabi ni Elijah sa kanya, ang sabi sa kanya ni Elijah ay, bigyan mo ako ng tubig. Sabi ng babae, sige papalsa, isang tubig. Pagkatapos sabi ni Elijah sa kanya, bigyan mo rin ako ng bread. Sabi niya, as the Lord lives, parang sa panahon natin ngayon, alam ng Diyos. Parang gano'n. Di ba? Di ba? May iba kayo manumpa? Yung iba man, mamatay man yung kapitbahay namin. Hello? Hindi po ba? Ito, as the Lord lives. Sabi ng babae, wala na kaming arena, wala na kaming, meron ako kaperanggit na mantika, lulutuin ko yung natitira, at ito i-enjoy na yung mag-ina, pagkatapos ito ay pwede na kami mamatay. Ang sabi ni Elijah sa kanya, unahin mo muna ako. At ito mangyayari, hindi matutuyuan ang iyong arena, hindi ka mawawalan ng mantika. A big sacrifice for true worship. Now, ito na lang yung magsusustain sa kanila mag-ina. Amen po ba? At ang sabi ng Panginoon, give it to me. Kung pumunta tayo dito sa buhay ng babaeng balo, during this time, na sila po ay nasa taggutom at ready na mamatay, ang pinakamahalaga na nasa kanila ay yung arena nila at saka yung mantika nila. Hello? And that's their Isaac. Yun ang kanyang Isaac na maginang yun. Brothers and sisters, this morning, I am telling you, each and every one of us, we have an Isaac. Mayroong mahalaga sa atin. Maaaring ang mahalaga sa iyo ang Isaac mo, yung asawa mo. Na napakahalaga sa iyo. Na you cannot afford to lose it. Sometimes our Isaac are our children. Na may mga magulang na magpatayan dahil lamang sa anak nila. Na kapag yung anak nila, napagsabihan lang ng iba, talagang, mawawala pag Kristiyano ko! Sometimes ang Isaac natin, yung pera natin. I can serve God, I can do anything. I can praise Him. But not my money, don't touch it. If you touch my money, you die. Yung iba naman ang Isaac nila ay yung kanilang hanap buhay. Sa lahat ng tao pinagyayaman. Yung iba naman yung Isaac nila, yung property nila. Nakikita mo yan? Nakikita mo? Lahat yan, atin yan. Talaga? Meron pa akong building doon. Saan? Naku, balik yan. Lahat yan, atin yan. Yun ang Isaac. Yung iba naman ang Isaac nila, sasakyan nila. Hello? May mga tapong mabababaw ng kaligayahan? Hello? Hello? Kapag may sasakyan, puporma. Nakaporma lagi yan. Naka-forms. Meron po ba? Naka-forma lagi. Hello? Hot wheels? Hot cars? Hot chicks? Meron ba gagawin eh? Everything's hot, hot, hot. Hello? Lahat tayo, meron tayong Isaac. Listen, church. You need to bring your Isaac to God. Amen. And that's the true worship. Ang sabi ng Panginoon, I want you to bring Isaac.
want you to offer him to me. The same thing with the widow. During the time, ito na yung last minute na kalang buhay. Sabi ni Elijah sa kanya, I want you to make me a cake first. Hello? The three kings, ang Isaac nila, dininay nila yung pagiging royalty ng three wise men. They deny of being a part of the royalty family. They deny na sila'y maglalakbay, na sila'y walang mga bodyguard. Lahat po yung mga pantas na yan, laging naka-bodyguard yan. Pero during this time, idininay nila at yung Isaac nila, dalaga nila sa Panginoon. Hello? Praise God. At ito pong babaeng ito, nasabi niya, this is our last day. Sabi sa kanya ni Elijah, unahin mo. Make me first. And if we will keep on reading the scripture, hallelujah, sabi ni Elijah sa kanya, fear not. Huwag ka matakot. Go and do what I told you and bring it to me. At sabi ni Elijah, at ang iyong beam hindi matutuyuan. At ang iyong lagay ng murong oil hindi matutuyot. Watch verse 15. And this woman went and believed and do whatever Elijah had told her. And she and her child and Elijah lived and survived for so many days. Sinunod niya. Ibinigay niya yung kanyang Isaac. Brothers and sisters, true worship requires sensitivity, it requires obedience, it requires sacrifice. Pang-apat, you are willing to give your Isaac. Kasi po pag inalay natin yung Isaac natin sa true worship natin, then the provisions will start. Hallelujah! The provisions, the gates of heaven open up to this widow, and they survived for so many days. Because in-offer niya kung ano yung pinaka-dakila sa kanyang buhay, kung ano yung pinaka-malaga sa kanyang buhay, ibinigay niya sa Panginoon. Si Abraham, ito ngayon. Naglalakbay na sila. Yung sacrifice niya, kasama niya yung dalawang bodyguard. Ano sabi niya sa kanyang bodyguard, dito na lang kayo after 3 days. Dito na lang kayo. Kami ng aming anak, si Isaac at ako, ay aakyat na kami sa bundok at sasambahin namin ang aming Diyos. Hello? At kami babalik. Bakit iniwan ni Abraham yung kanyang dalawang bodyguard doon sa baba? Bakit iniwan niya? Kasi po, kaya niya iniwan. Kasi yung dalawang yun, sa paglapit na sa Diyos, magiging hadlang. Amen? Kapatid, kailangan sometimes iwanan mo rin yung mga taong mahalaga sa buhay mo para yung paglapit mo sa Diyos walang istorbo. Minsan po kasi may mga istorbo sa paglapit natin sa Panginoon. Ang number one na kalaban po natin, hallelujah, ay yung mga taong malalapit mismo sa atin. Nasasabihin sa'yo, nag-born again ka, nasiraan ka na ng ulo, sabi na nabuang ka na. And sometimes they will persecute that. If you persecute nila, at imbes na sila kasama mong magbibigay glory sa Lord, asa sabihin nila, no. Sometimes, yung mga asawa natin, pag nagbigay kayo ng tithes sa offering nila, so, magkano binigay mo sa church? Ano ba, sirabulo? Ang hirap-hirap magtrabaho, ang hirap-hirap maghanap buhay. They don't understand. Hallelujah, they don't understand. They don't know na yung ikasampo ng iyong pinatangkilik, hindi sa iyo. Sa ibang tao po, ang tithing ay kahangalan. Sabihin ninyo sa non-believer, sasabihin sa inyo, ano ba pinakain sa inyo? Kaya nga po yung iba sila, ano po, kaya ayaw namin mag-born again? Yung born again na yan, negosyo lang yan. Yan po pala lang ng mga tao, negosyo lang yan. Kukulin lang yung ikapo mo, yung kasampo mo. Sila naman ang yumayaman.
Yan po ang dahilan ng mga tao. Kapatid, let me tell you something. Lahat ng anak ng Diyos deserving na yumaman at kasama ka doon because you are a child of God. Now, if you give your tithes and offering to the church, it doesn't really mean na yan ay nilanas pagyan ng mga lingkod ng Diyos. Hallelujah! Amen po ba? At kung naspagin man yan, at kung ano man ang gawin yan ng lingkod ng Diyos, pananagutan yan, ang mahalaga, ikaw ay malinis sa Panginoon. Hallelujah! Amen po ba? Yung iba ay naharap yung tithes nila. Saan napunta yung tithes namin? Ano? Pakiulit mo! Saan napunta yung tithes namin? Yung tithes mo! Hindi mo tithes yun! Pera ni Lord yun! Hello? Pag slowly po natin yung hiti atin, huwag na natin angkinin muli. Praise God. Amen po ba? Hallelujah. You need to be sensitive. Not only sensitive, but you have the willingness, you have the obedience, and ito na po yung pinapatindi, you are willing to give your Isaac for the glory of God. Ang ibang tao po, yung Isaac nila, yung napakahalaga sa buhay nila, hindi nila kayang ibigay sa Panginoon. Bakit hindi kayo nagsisigla paglinggo? Pastor, doon lang malakas ang negosyo namin paglinggo. Gano'n. Ba't pag ibang araw? Mahina po ng ibang araw eh. Linggo lamang po ang malakas ang negosyo namin. May sasabihin ako sa inyo lahat ng hanap buhay, kapag itong hanap buhay na to ang magiging hadlang sa paglilingkod nyo sa Panginoon, that job or that work is not the will of God. Isa lamang po ang pwedeng humadlang sa atin sa paglilingkod sa Diyos, ang demonyo. Ano nang wala pong pwedeng humadlang sa inyo. Halimbawa, gusto nyo maglingkod sa Diyos. Pagpapangalan nyo, ay hindi ka pwedeng maglingkod. Bakit? Kasi wala kang ganito, hindi ka ganyan, hindi ka ganyan. Kung ang daming mga kondisyon, let me tell you something. Maglingkod ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon kasi kapag ikay nagbibigay ng glory kay Lord and you will give the best to Him at binigay mo na yung Isaac mo, God will not only open the gates of provisions, but God will transform you. Hello? Transformation comes from God. Amen po ba? Now, sabi kay, nakakatawa rito kayo, kay Isaac. Iniwan na niya yung dalawang alalay niya sa baba. Tapos ang sabi niya, me and my son will worship the Lord. Hello? Kilala rin po ba si Mary at si Martha? Kung dumaan si Jesus sa bahay nila, pagkatapos si Mary, binitawan niya yung ginagawa, naghuhugas man siya ng pinggan, o naglilinis ng kubeta, o namamalan siya, binitawan niya, o nagluluto, binitawan niya, at nag-umpisang makinig kay Jesus. Mupula siya, wala na siyang pakialam, at titig na titig siya kay Jesus. Eto naman si Martha, dahil nahihiya siya, at dumaan si Jesus, nagpiprepare ng tanghalian. Medyo marumi pa yung bahay nila kasi yung bisita ni Jesus yung pronto. Wala pa po kasing cellphone ng araw. Hindi man nag-text si Jesus, sabi niya, Martha, darating ko sa bahay niyo, sana inayos lang agad nila. Hindi. Pagka-appear niya ngayon, dito namin, nasan yun? Ay, dito na siya. Hallelujah, amen po ba? Amen. Bigla sabi niya, dito namin. Sabi ni Martha, tuloy yun. Hallelujah! Kasi walang makain. So, si Mark, nagluluto. Balas ka. Tinitignan niya si Mary. Augustine, tulungan ko. Augustine. Si Mary po, ibigay niya yung the best niya sa Panginoon. Kapatid, if you want to worship God, you need to drop everything. Yung iba sasabihin nila, ang dami ko kasing labata eh. Bakit yung labada mo pwede mo naman kantayan? Mapapalis mo yung labada mo? Hello? Ganun na ba kahalaga? Sino mo mas mahalaga? Yung labada mo o ang Panginoon? Gusto mo yata maglaba ka forever over your life. Sa bagay, sa impyerno, maraming lalaban doon. Ngayon po ba? Makakapagkantay po ang labada. Yung iba naman, ang katwiran nila, kung ano mga katwiran nila. Mary choose the greatest part because she doesn't
Kaya nga po, pag nasa church kayo, dapat ang atensyon ninyo nasa Panginoon. Walang personalan kay Lord lang. Ayan po ba? Sometimes yung katabi mo, ayaw mo. Kahit sabi, nagkatabi kayo. I love you in the love of the Lord. Ayan po ba? Hello? Unique po yung iba kung makipagkawayan patalikod. Unique. Hello? And you are here to worship God. Your attitude alone, the gestures of shaking hands, people, without looking at their eye, sinayang mo lamang yung worship mo. Hello? Kailangan po sa true worship, all out. Ika ngayon, itaktak mo lang. Tanggalin mo lahat. Abraham. Eto po, iniwan niya yung dalawang tao niya, punta na sila ni Isaac. Ito na yun. Sabi ni Isaac, Ama, di ba sasama tayo sa Panginoon? Oo. May dala tayong kahoy. May dala tayong pansindi. May dala tayong kunyan. Nasaan yung natin? Sabi ni Abraham, Isaac, God will. Hello? God will. Sabi mo, God will. Provide. Sige, sabi mo nga, may sa magrema sa puso mo, God will provide. Magrema, sabi mo, God will provide. Ilan mo lagi sa magrema, God will provide. Alam ko ba ninyo nung bakit sila? Abraham is in great struggle because he waited for Isaac to come. He waited for the promise to come. He waited for the promise. He was 65 when God first talked to him. At 70, God talked to him again. At 75, God told him to talk to him again. At the age of 86, lumabas po si Ismael. And God told him, Abraham, Ismael is not your heir. The heir that I appointed is coming from your wife, Sarai. At si Sarah po noon ay 90 years old na. He was in great struggle. Kapatid, if God requires you something to give Him, sometimes you are in great struggle. Ibibigay mo sa Panginoon ito, wala akong pagbabayad ng kuryente. Ibibigay mo sa Panginoon ito, mawawala yung kailangan ng aking anak. Ibibigay mo sa Panginoon ito, paano na ako? Kaya dapat alam ninyo sabihin yung God will provide. Alam po ba ninyo, habang nag-struggle si Abraham at sinabi niya, God will provide, he remembers the promise of God. Oh, glory! Kaya po niya kayang ibigay si Isaac. Kapatid, ano man yung Isaac mo, kaya mong ibigay yan sa Panginoon if you remember the promise of God. Ang promise ng Lord kay Abraham, sabi niya, Abraham, I will make you the father of many nations. And your heir is Isaac. At ang naalala niya, kilala niya yung Diyos na dapat kilala mo yung Panginoon mo. Kilala ni Abraham yung kanyang Diyos na sasabahin na anuman ang i-require niya, ang Diyos ay hindi sinungaling. Yung promise niya, hindi nagbabago. May offer man niya si Isaac, mamatay man si Isaac, he believes that God is faithful in His promise, that He will still go with His plan, that Abraham will be the father of many nations. At si Isaac, alam niya na kayang buhayin ulit ng Panginoon. At kaya ulit. Now, kapag kayo po paano natin, kilala natin ang Diyos, walang mabigat sa atin, bibitawan natin, ibibigay natin kasi po ang Diyos. Pag binigay niya, in the first place, hindi siya babawi. Oh, glory! Amen po ba? Kaya si Abraham,
Even though nag-struggle siya, saan niya bibigay sa kanila? Hello? Akala ng iba sa pagpunta sa church na wala niyo yung panahon ninyo. Tatanda na kami talaga. Bakit? Nasa church na lang kami lagi. Wala na kami makikilala doon. Hindi na ako lagi mag-aral. Bakit? Nasa church na lang kami lagi. Nakulong na kami doon. Hello? Do you think God doesn't care for you? Do you think God doesn't care for your future? Do you think God, He never cares about you? Is that what you think? No. Na sometimes nakabalad kami sa Sunday, nandiyan na lang ang buhay namin, umiikot na lang kami dyan, wala nang mangyayari sa amin, puro Diyos. Makakarinig ka ng mga kasama, puro Diyos ka, puro Diyos, puro Diyos. Tatanda ka, uukitan ka, nandiyan pa kayo, wala mangyayari. Let me tell you something, merong mangyayari. Merong mangyayari. Kasi sa mga Panginoon, umahin mo ako, lapitan mo ako, lalapit ako sa'yo, lumayo ko sa akin, lalayo ko sa'yo. Sabi ng Panginoon, ang mahal ko lang yung nagmamahal sa akin. Hello? Hindi ka malalampasan. Gusto nagkakaedad na ako eh. Ang timing natin, Lord. Amen. Wala ka pa naman mabenta, maangal ka. Ay, kung si Sarah yan, buntis siya sa 90 eh. Eh, yung perfect man mo, dahil sa buhay mo, at the age of 80. In this time. He makes all things beautiful in this time. Pinapatawa ko lang po kayo, pero yung proper time belongs to God. Amen. Kasi ibibigay ko sa iyo talagang perfect, hindi ka magkakamali. Akala ng mga kabataan ngayon, ay habang bata pa ako, hanapin ko na yung mga, bata ka ba? Mag-iba ba isip mo? Hello? Timing natin, no? Yung mga kabataan, sabi ko sa mga kabataan, nagpaulit-ulit ko, itong mga kabataan, mamahay ito, muna kayo mag-charming-charming. Mag-charming-charming. Eh, mga lalaki, okay, magpatis mo na yan. Bata pa kayo eh. Just bring your eyes up to God. What's your eyes up? Lord, my life, I give it to you. Ikaw magpanginoon, Panginoon. Ikaw magbigay, Panginoon. Sa iyo ang nananangang, Panginoon. At iyak, hindi ka maliligaw. Pero pag ginamit mo emosyon, damdamin, maliligaw ka. Kasi sasabihin ng damdamin mo, sabi ng emosyon mo, pagkakataon mo na to. Baka maiwan ka sa biyahe. Hello? Ay, maiwan ka talaga. Maiwan ka sa biyahe ng Diyos. Napakaganda yung biyahe ng Panginoon. Amen po ba? What's this? At nung pwede lang ibababa namin Abraham yung po dyan. Tinalian niya si Isaac. Nung matalian niya si Isaac po hindi nang laban. Pwede lumaban si Isaac? Kasi during this time, si Abraham po ay 100, kung hindi ako 115, 116 ang edad ni Abraham. Kasi 90 siya nagbuntis. During this time, si Isaac ay nasa 12 years old. 102, mga ganon, 102. 102, 90, 199, plus 12. 99 plus 12, ilan? Mga 111. Yun ang edad ni Abraham during this time. 111, 112. Sabi na natin 112 na. Ano po ba? Ang edad ni Abraham. At si Isaac during this time is 12 years old. Ano po ba? Gasino ka lang si Pai ng 12 anyos. Hello? Pero si Isaac, hindi po siya nag-resist. Isaac is the typology of Jesus Christ. Na si Jesus Christ, even though alam niyang mamamatay siya para sa atin, alam niyang magdurusa siya para sa atin,
Because it's the will of the Father. Isaac, the same thing. He never resists because this is the will of his father, Abraham. Hello? Kapatid, ito ngayon. Pag sinabi ng Panginoon, bring your Isaac, stop resisting. Because once you resist, you will never get into the big box. Ito po ngayon. Ito climax itong preaching na to. Now, ito pong three wise men, once they met Jesus, and according to Scripture, nung dumating po yung three wise men, Jesus Christ is already a young boy. Hindi na po siya nasa manger. Kasi po nasa manger, nasa patalastas, yung mga nasa cart. May handog yung tatlong bantas. Baby po si Jesus. Yung lakbay po nila from Middle East. Naglakbay sila sa Jerusalem. Ang sinakyan nila ay kamelyo. Yung pong kamelyo yun, ang biyahe nun, 3 to 4 years. Ganun po maglakad yung kamelyo yun. Hallelujah! Hello! Kaya nung dumating sila sa Jerusalem, according to the book of Matthew, Jesus Christ was already in the house. And he was now a young boy. At nung makita si Jesus, itong ginawa ng tatlong wise men, yung mga regalo nila, oh glory. Yung mga dala-dala nila, ibinigay sa Panginoon. Yung regalo yan, prepare nila for so many years. When they departed Middle East, naka-ready na po yung dadalhin sa Panginoon. Hallelujah! Amen po ba? At nung mamit nila, ibinigay lahat sa Panginoon. And they worship Him. Worship Him. Then they make an offering unto the Lord. Hallelujah. Then the provisions open up on them. Nagpukas po provisions. Mamaya po yung provisions sasabihin sa inyo. Now, if we will go back to Abraham, go back to Abraham para makita po natin yung provisions. And God will do the same thing to you. Hallelujah. In verse 16 of Genesis chapter 22, nung ibababa na ni Abraham yung kanyang punyal kay Isaac, tuminga na rin ang Diyos ay tapat, di po ba? Kapatid, ang Diyos ay tapat, di po ba? Minsan, yung barko natin, bubulusok na, pakiramdam natin, pabulusok. Panginoon, pinabayaan mo na kami. Minsan, pabulusok tayo. Oo. Ang Panginoon, never late, always on time. Kung kailang binigay ka, nandun doon to sustain you. Kasi kung siya totoo sa kanyang pangako, minsan akala natin binitawan na tayo ng Diyos. No. Nagkakamali tayo. Nung bababa na yung punyal, sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham! Ano ang instruction ng Panginoon kay Abraham? I-offer na yung kanyang anak as Isaac. So, ibig mo sabihin, nag-joke ang Panginoon? No! Hindi siya nag-joke. Pero ang Panginoon, ito po, Revelation ito, hindi po pabago-bago. Yung original na salita niya, hindi na niya pwedeng palitan. Ang original na salita niya kay Abraham, I will make you the father of many nations, and you will bless those nations by your son, Isaac. Oh, glory! Hindi nyo lang po yan. Hallelujah! May pangako ang Diyos. Pinagpala ka, magpapalain ka niya. Ang ano ba na nangyari? Hindi na mababago yun. Kaya nung ibababa niya yung punyal, sabi mo yun, Abraham, huwag mong sasaktan ang bata. Amen? Huwag mong sasaktan ang bata. Kasi yun ay prinamis ng Lord. Nung una pa. At sabi niya yung Panginoon, tumingin ka, I provide for you. Oh. Darating lamang yung God will provide. At magkakaroon lamang ng materiality yung God will provide. Kaya hindi lang ka Kristiyano nananagalan. Kasi hanggang ngayon hindi niyo mapitaw-pitawan yung Isaac niyo. Let your Isaac go!
and God can move. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, nung bibitawan na niya yung kanyang Isaac, hold on, I provide. Akala lang natin, binibigay natin lahat sa Panginoon. Amen po ba? Alam nyo that the more you give to God, the more you give your time, the more you give your talents, the more you give your resources to God, God is not sleeping. Everything is accounted for. At pag ikay pabulusot ng alam pabulusot, nandun ang Panginoon, He will provide to sustain you. Hallelujah! Amen po ba? Pagkatapos, sabi naman, ito na matindi. Abraham. What's this? Let's read it. Let's read it. Ano na ba ngayon? Verse 16, 17. 16. And said by myself, I have sworn, said the Lord, for because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thy only son. That, verse 17, in blessing, I will bless thee. Oh, glory! Sabi ng Panginoon, pinagpala na kita, pagpapalain pa kita. And in multiplying, I will multiply thy seed. Minultiply ko na nga, imumultiply ko ulit. Wala kayong acknowledgement doon. Wala kayong acknowledgement doon. Sabi ng Panginoon, minultiply ko na, imumultiply ko ulit. Thy seed as the stars of the heaven, and as the sun which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of his enemies. Amen. Glory. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Pag inobey mo natin yung pinag-uutos ng Panginoon, narinig niyo ba yung word na provisions? Then provisions will come. Without obeying, without giving God the proper worship, the provisions will never come. Ang tinatanggap lang natin ay pagpapala. Iba po yung pagpapala, yung provisions. Ang provisions po kasi, blessings, multiply by blessings. Ooh, glory. Amen po ba? Favors, multiply by favors. Amen po ba? At ito po ang tinatawag natin God's provisions. Tayo pong mga anak ng Diyos, we don't ask. Napunuin tayo ng Panginoon. Pero automatic pupunin niyo tayo. Hello? Di ba ba? Lalong dumami ang problema. Lalong dumami ang problema. Imbis na kumaunti, lalong dumami. Pero nasubukan niyo na ba yung mag-o-offering kayo, nakaplano na, at habang mag-o-offering kayo, biglang bumulong ang Holy Spirit sa sabi sir, anak, generous ka lang. Maging generous ka lang. Yung nakalimutan mo, meron ka palang hinihiling sa Diyos. Meron na hinihiling. Ngayon sasabihin sa'yo, sige maging generous ka pa. Dahil sa kakunatan mo, yung hinihiling mo nasa pintuan na na-outlock. Kasi sabi naman, ngayon, ang kapatunayan ko na mahal mo ako. I-multiply ko, yung mga minultiply ko na. I-bless kita pa ng mga blessing. Kasi napatunayan ko na mahal mo ako kapatid. Worship, ito pong worship. Dito natin napapatunayan kung sino talaga yung Diyos sa ating buhay. Yung pagpunta natin sa church, dito natin pinapakita. Yung maaga pagpunta natin, yung hindi tayo late, na ang Diyos ay napakahalaga. Yung oras ng practice, dumadating tayo sa oras. Kasi mahalaga yung Diyos. Salamat po, zero yung init ninyo. Alam niyo kung maglalagay lang ng attendance sa Panginoon dito sa church, tayo baksak. Hello? Katabi mo, pasal ka. Kung maglalagay lang ng attendance, ang Panginoon ang daming baksak. Pero glory to God, we live by the grace of God. Amen. By the grace of God. Amen. By the grace of God. Sabi mo sa katabi, by the grace of God. By the grace of God. Mga kapatid, ito po ang kagandahan. Since we are living under grace, ipakita rin natin sa Panginoon na we are very gracious doon sa mga ginagawa niya sa ating buhay. Hello? Amen po ba? Now, when we follow, provisions will start overflow. Naalala ko po si Jesse Duplantis.
Sino po nakakapag-ignore kay Jesse Duplantis? Napakagaling na preacher. Hindi po raw niya, wala pa raw siya pambayad bandang. Ang kotse po niya, yung Toyota Corolla na luma. Hindi nga niyang mabayaran yung full tank ng gasolina ng Toyota Corolla niya. Kaya, ang fill up po ng gasolina, $25 lang. Amen? Ngayon, habang nasa gas station siya, meron lumipad na jet ang baba. Sabi ng Lord sa kanya, Jesse, look up. Ang tingin naman niya, well, Lord, it's beautiful. Ganda ng jet, ganda citation jet. Sabi ng Panginoon, bibigyan kita niyan. Sumagot daw si Jesse, sabi niya, Lord, yung fill up ka ng Toyota, di mo kaya. Jet pa yan. Yun ang salita ni Jesse Duplantis. Tapos ang sabi ng Panginoon sa kanya, Jesse, hindi ko sinabing bibigyan kita niyan at babayaran mo. Ang sinabi ko, bibigyan kita niyan. Kaya mo ba tanggapin o hindi? Kapatid, the provisions of God to us, we don't need to pay the provisions of God. Ang sabi ng Panginoon, kaya mo ba? I-bless kita, pagpapalain kita, bibigyan kita yan. Kaya mo ba? Kaya mo ba tanggapin? Minsan hindi natin kaya tanggapin. At nung sinabi niya, okay Lord, I receive it. Nagkaroon siya ng jet. Hello? How? Sabi niya, I don't know. Kasi God is our great provider. Palagpakan natin ang Panginoon. Ibigin natin yung the best natin sa Kanya. Amen? Go to Genesis chapter 4. Sino po nakakalam kay Abel at saka kay Cain? Sige nga, taas kayo kamay. Sino si Abel? Panganay na anak. Si Cain ang panganay. Diba? Hello? Sino panganay? Si Cain o si Abel? Sino? Sino ang panganay? Si Cain o si Abel? Sino? Sabi nila Cain Bell. Hindi! Sino ang panganay? Si Cain o si Abel? Si Cain ang panganay. Si Abel ang mas bata. Anak ni Adan at saka ni? Okay. Ang trabaho ni Abel, siya ay tagapastol ng mga ayok, pambig, tupa. Siya ang tagapastol niyan. Si Cain naman ay siya po ay agriculturist, farmer. Diba? Ngayon, ang ama nila si Adan at saka si Eva. Hello? Amen? Ito ngayon. Genesis chapter 4. Nandun ba kayo? Verse 4. Genesis 4, verse 4. And Abel, he also brought up the firstlings of his flocks, and of the fat thereof, and the Lord has respect unto Abel and to his offering. Alam mo, kapag ang binibigay mo yung the best, ibibigay mo yung Isaac mo, God will accept your offering. Hello? Ito na kay Cain. But unto Cain, unto his offering, he had not respect. Pero pala mga offering na hindi nire-respect ng Diyos. Hello? Bakit kaya? Tingnan natin. And Cain was very angry, wrath, and his countenance fell. Bakit hindi tinatanggap ng Panginoon yung offering ni Cain? Kasi ang ino-offering niya kay Lord, kung alin yung mga prutas na mabubulok na, yung mga sobra-sobra. Di ba minsan nagpapahingi tayo ng pagkain sa kapitbahay kung kailan malapit na mapanis sa kapitbahay? Hello? Ang tawag sa'yo, Cain. Hello? Magpapahingi ka ng damit, yung hindi na talaga mapapakinabangan. Sasabihin mo, may damit ako ibibigay sa'yo. Ikutay-kutay na. Hello? Amen ba? At nagbibigay tayo sa Panginoon, ang palagay natin sa Panginoon, chippy. Ano ba chippy? Hindi po cheap ang ating Diyos. His name is not El Chipo. His name is El Shaddai. The God of more than enough. Amen po ba? May mga tao po kasing Chipo. Kasama mong lumabas. Gutom na kayo, ayaw kang dumukot. Papakiramdaman. Hello?
Tapos tatanungin ko pa, ano kakainin natin? Oo nga, ano kakainin natin? Ano man? Pwede na siguro sa, saan? Pwede na siguro sa Kentucky. Okay, Kentucky tayo. Pagdating sa Kentucky, ay dumukot, nakaganon na. Ano kakainin natin? Kahit ano na. Wala mo na inaapit sa'yo. Hello? Pag magkakasama po tayo at kakain tayo, chibi. Maliban ako sinabi niya, sabi, pwede yun. Pero pag sinabi niya, wala naman siya sinasabi, ano ba, magkakasama kayo sa labas, kakain kayo ngayon. Pag kumain kayo, chibi. Kami po ba? Hello? Doon mo makikita yung El Chico at saka yung El Pinagpala. Amen po ba? Wala kang nag-i-email. Tinuturuan ko po kayo ng right manners. Ang mga Kristiyano, alam mo, natutuwa po ako sa faith family. Ni isa po faith family, walang garapal. Pag tinutawagin, ayaw kumain. At saka ang faith family po, hindi tayo mahilig magbalot. Kinumbita ka lang para kumain, babalot ka pa, kumain ka lang! Ang mga taga-faith po, wala akong garapal na taga-faith. Disente. Amen. Ganun po ba? Kasi yung Diyos natin ay Diyos ng karangalan. Pwede ka lang magbalot kung pipilitin ka, di ba? Pinipili ka na, magbalot ka, hindi, babalilin kita. Pero pag sinabi niya, kumain ka dyan, hindi ka kumain ka lang. Huwag mo sabihin, sige, sarap naman yung ano yan, chicken ka. Sarap niya. Siguro, pwede ako kumuha niya, nabis ka, sasabihin sa'yo nasi, gusto mo nang iuwi natin ito, ang dami ko pang bisita. Amen po ba? Now, tayo mga Kristiyano, once we offer our Isaac to God, the provision starts. Hello? At ang mga Kristiyano po, once the provision starts, sabi ng Panginoon, I will bless thee. Pinagpala po kayo. Sa umaga po ito, mga kapatid, isa lang ang ating dapat gawin. Offer your Isaac to God. Kaya niyo ba? Kaya niyo bang ibigay yung Isaac ninyo sa Panginoon? Amen. Maaari itong Isaac na to, yung mga tinadala ninyo. Nakakala niyo napakalaga sa buhay ninyo na hindi niyo mabitaw-bitawan. Maaari itong bisyo. May mga tao kasi, mawala na lahat, huwag lang yung bisyo niyo. Hello? Hello? Mawala na lahat, huwag lang yung bisyo ko. Yung iba naman, ang Isaac nila, yung mga mahilig sa sugal. Diversion ko lang yan, libangan lang yan. Hello? Bigyan natin sa Panginoon. Minsan naman, ang tao yung Isaac niya, yung pagiging magagalitin. Abnormal ang buhay niya pag di siya nagalit. Amen? Pag di siya nagagalit, abnormal niya ata. Bakit? Di siya nagagalit eh. Dapat magalit siya, yun ang normal niya. Ano po ba? May mga tao naman ang Isaac nila yung pagmumura nila. Lahat ng gagawin nila may kasama PI. Meron naman yung iba ang Isaac nila. Anything kaya nila bitawan. Yung mga diversion. Today, brothers and sisters, give all your Isaacs to God. Bitawan na natin. Sabi mo nga sa katabi mo, pakawalan mo na yan. Bitawan mo na yan. Ang Isaac, anything na napakalaga sa buhay natin. Hello? May kasabihan po tayo. May kasabihan tayo. Huwag mong ipagpumilit ang ayaw sa'yo. Amen. Di ba? Huwag natin ipagpumilit. Sabi ng Panginoon, give it to me. Di ba, kabalisahan natin, sometimes it's our Isaac.
Amen po ba? And God cannot open the gates of provisions if we will never give our eyes. Remember the three wise men. Ito po three wise men, sila po yung mayaman na talaga. Pero yung binigay nila na offering kay Lord, that's your best. Si Abraham, ibinigay niya sa Panginoon yung nire-require ni Lord. This morning, God is requiring each and every one of us. Makinig kayo, kasi pupunta na ako sa konklusyon. God is requiring each and every one of us to give Him the true worship. The true worship, it requires, ulitin ko, number one, sensitivity to the voice of God. Dapat sensitive ka. Hello? Huwag ka sensitive sa mga tao. Sensitive ka sa voice ni Lord. Pag sinabi niyang go, then go. Pag sinabi niyang hold, then hold. Pag sinabi ni Lord, wait, then wait. Number two, obedience to the Word of God. Obedience. At meron tayo tinatawag na sacrifice. Ang true worship ni Lord may kasama po sacrifice. You cannot worship God without sacrifice. Yung pagpunta nyo ng Miyerkules dito, it's a sacrifice. Yung pagbalik natin mamayang hapon, it's a sacrifice. You cannot worship God without sacrifice. And number four, you better give your eyes up to God. At pag nagawa mo yung apat na bagay na yun, then God will open the gates of blessings at sasabihin niya, now that I proved that you love me so much, blessings I will bless you. Favors I will multiply you. And I will make you a blessing for all nations. So, mga kapatid, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, kailangan balance tayo. Give what is due to God, and God will bless us. Amen po ba? Hello? Gusto ko pong magwakas sa Deuteronomy chapter 11. Open your Bible, Deuteronomy chapter 11. The verse, Deuteronomy 11. Ito po akong magwakas. Pati nani, i-ready mo yung kantang yung kinanta mo kanina yung sa verse of worship. Music, makita kayo. Deuteronomy chapter 11, verse 13-14. Dito ako mag-uusap. Nandun na ba kayo lahat? It shall come to pass, if you shall hearken diligently unto my commandments, sabi ng mga, which I command you to this day, to love the Lord your God, and to serve Him with all your heart, and with all your soul. Woo! Glory! Verse 14. Then I will give you the rain of your land. This is blessing. In its due season, the first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn and thy wine and thy oil. So, umagang ito, pakinig tayo sa Panginoon, sundin natin, love the Lord. Sabi natin, love the Lord, your God, and serve Him with all your heart and with all your soul. At yung provisions ni Lord na dapat sa atin. Amen? Amen? Sino po dito yung gustong dumating ang provisions sa Panginoon sa kanya? Hallelujah. Let's all stand up.